Po ay dadako na po sa napakahalagang bahagi po ng ating pumalagawahin, ang pakikinig ng salita ng Diyos. Dadalhin po sa atin ating blind ordained preacher, Brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you sa ating beloved preacher, beloved Greg, sa ating beloved MC. At ang pinakamataas na pagpupuri, pinakamataas na pagluwalhati, pagdakila at karangalan para sa ating Diyos na pinaglilingkuran, sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At nagpapabot din pong dobleng paggalang sa ating beloved and honorable pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, mga apo at mga manugang ng ating beloved pastor. At patuloy po nating inaalala mga hindi malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Sa lahat po ng ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga kapatiran natin sa Metro Manila, mga kapatiran natin sa iba't ibang panig ng mundo, sa ibayong dagat, maligayang panonood po, maligayang pakikinig ng ating banal na programa. At minsan pa maminamahal, nais ko pong makiisa po tayo, lalo na po sa mga may taglay na karamdaman, may mga problema, may mga pangangailangan sa ating dakilang Diyos. Tayo po'y manalangin, makiisa po tayo mga minamahal upang minsan pasamahan tayo na ating mahal na Panginoon sa kanyang banal na gawain. Opo, dakilat papagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Kristo, minsan pa kaming humingi na kapatawaran. Sa lahat po ng aming mga pagkukulang, sa lahat ng aming mga kamalian, mga pagsalangsang dakilan Diyos na hindi po namin nalalaman, patawarin mo po kami. Linisin mo po ang aming mga puso, gawin mo kaming karapat-dapat. Magdala na yung banal at sagradong salita. Dalangin po namin, pahiran mo ang aming mga labi, mga Panginoon na yung banal na kamay, upang ito po'y maging makapangyarihan at maging pagpapala sa lahat ng mga nanonood, nakikinig ng mga salita. Mahal na Panginoon, ipuin mo po sila at amin sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purin po ang ating pinakamamahal pang naman minamahal, kindly buksan muna natin ating pambungad na talata dito po sa Mateo 4:23 hanggang 25 at mga gawa kapitulo 10 talatang 38. Dito po sa Mateo Kabanata 4, talata 23 hanggang 24. At nililibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinapangaral ang ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling ng lahat ng sari-saring sakit at ang lahat ng karamdaman na nasa mga tao. 24. At lumaganap ang pagkabantog niya sa buong Syria at kanilang dinala sa kanya ang lahat ng mga may karamdaman at ang mga napipigati ng sarit-saring sakit at pagpahirap at ang mga inaalihan ng mga demonyo at ang mga himatayin at mga lumpo at sila'y pinapagaling niya. Dito po sa Gawa 10:38, sa matugid bagay si Jesus na taga Nazaret kung paano paano siya pinahiran ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan na naglilibot na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahirapan ng dyablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Amen. Purin po ang ating pinakamamahal pang naman minamahal, pagpalain po ang pagbasa. Ang sabi ng maminamahal dito po, ang ating paksa ay pamagatan po natin God's 7 reasons of healing and miracles. God's 7 reasons of healing and miracles. Mga minamahal, God wants to heal you. Nais ng ating mahal na Panginoon na pagalingin po tayo, mga minamahal. At sinabi po ng banal na kasulatan, nabasa po natin, ang ating pinakamamahal na Panginoon ay naglilibot. Sabi rito, nagpapagaling ng iba't ibang uri ng karamdaman. At sabi, maminamahal, at siya po ay nagpapalaya na lahat ng mga pinahirapan ng dyablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Sabi ng Biblia, maminamahal, Hebrews 13:8, Jesus Christ, the same, yesterday, today, and forever. Kung ang ating pinakamamahal na Panginoon ay nagpapagaling noon, hindi siya nagbabago, maminamahal. Hindi man natin siya nakakasama physical, pero maminamahal, sabi ng Biblia, narito ako'y kasama nyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Maminamahal, kasama natin siya sa pamagitan ng kanyang banal na espiritu.
Kaya dito po, maminamahal, ano po ang dahilan bakit ang ating pinakamamahal na Panginoon ay nagpapagaling? What is the 7 reasons of healing and miracles? Unang-unang dahilan, maminamahal, sabi po ng banal na kasulatan, Jesus heals because He is full of compassion. Ang ating mahal na Panginoon ay nagpapagaling sapagkat sabi ng Biblia, siya po'y punong-puno ng kahabagan. Sabi ng Psalms chapter 145 verse 8, the Lord is gracious and full of compassion, slow to anger and great mercy. Ang ating mahal na Panginoon, maminamahal, ay punong-puno ng biyaya at punong-puno ng kahabagan. Siya po'y naglilikat ng galit at siya po'y punong-puno, mga minamahal, ng pag-ibig. Kaya nga dito, kung mababasa po natin ang mga talata dito sa Marcos, sabi rito, Kapitulo 1, talatang 40 hanggang 42, nagpapagaling ang ating mahal na Panginoon sapagkat siya po'y mahabagin. Kaya nga, kaya kang pagalingin sa iyong kahabag-habag na kalagayan sapagkat nakikita tayo ng ating mahal na Panginoon. Ayaw niya, maminamahal, na tayo po ay nahihirapan sapagkat ang Diyos natin, mga minamahal, ay mahabagin. Sabi po rito, basahin po natin ang Marcos, Kapitulo 1, talatang 40 hanggang 42. Dito po sa Marcos, Kabanatay 1, talatay 40 hanggang 42. At lumapit sa kanya ang isang kitungin na namamanhik sa kanya at nanikluhod sa kanya. At sa kanya ay nagsasabi, kung ibig mo ay maaring malinis mo ako. At sa pagkaawa ay inunat niya ang kanyang kamay at siya'y hinipo at sinabi sa kanya, ibig ko na luminis ka. Sa 42, at pagdakay nawalan siya ng kitong at siya'y nalinis. Amen. Yan po, maminamahal, ang unang dahilan bakit nagpapagaling ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, maminamahal, Jesus is full of compassion. Ang ating pinakamamahal na Panginoon ay punong-puno ng kahabagan. Kaya mapansin nyo sa talatang 41, maminamahal, ng talatang binasa po natin, ang sabi rito, at sa pagkaawa, ay inunat niya ang kanyang kamay at siya'y hinipo at sinabi sa kanya, ibig ko, luminis ka. Yan po ang unang dahilan, maminamahal. Ang Diyos natin hindi niya matitiis ang ating abang kalagayan, maminamahal. Kapag tayo po ay may taglay na karamdaman, sabi nga ng banal na kasulatan, maminamahal, dito sa Mateo Kapitulo 9, talatang 12, sinabi rito, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Sabi ng verse 13 ng Mateo 9:13, sabi, dadapat magsihayo kayo at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito, habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagat ako'y naparito upang hindi para tumawag na matuwid, kundi ng mga makasalanan. I am not come to call the righteous but sinners to repentance. Ang nais ng mahal na Panginoon, maminamahal, ay habag. Kaya nga nagpapagaling siya dahil sa kahabagan. Lahat ng pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal, ito po ay dahil sa kanyang kahabagan. Dahil siya po, maminamahal, ay punong-puno ng, sabi, full of mercy and compassion. Ang ating Diyos, sabi rito, basahin po natin dito sa Psalms 145, verse 8. Ito po ang katangian ng Diyos natin. Siya po'y punong-puno, maminamahal, ng kahabagan. Sabi rito, basahin natin. Dito po sa Awit, Kabanatay 145, talatay 8, ang Panginoon ay mapagbiyaya at puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit, at dakila sa kagandahang loob. Amen. Yan po ang katangian ng ating mahal na Panginoon. Punong-puno ng kahabagan. Sabi, puspos ng kahabagan, mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit, dakila sa kagandahang loob. Kaya ano man ang kalagayan mo ngayon, maminamahal, huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang Diyos na iyong pinagkakatiwalaan ay punong-puno ng kahabagan. Siya po, maminamahal, ay puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit, at dakila sa kagandaang loob. Yan po ang unang dahilan. Pangalawa, sinabi ng banal na kasulatan, Jesus heals because heals belong to His children. Siya'y nagpapagaling, maminamahal, sapagkat ang kagalingan, ito po ay para sa mga anak ng Diyos. Para sa mga anak ng Diyos. Kung mababasa po natin dito, maminamahal, sa mga talata dito sa Psalms 103, verse 3 and verse 13, basahin po natin, maminamahal. Dito po sa Awit, 103,
talatay Tres. 3 at 13. Talo ng 13. Na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit. Sa 13, kung paanong ang ama ay naawa sa kanyang mga anak, gayon naawa ang Panginoon sa kanyang naawa ang Panginoon sa kanilang nangatatakot sa kanya. Amen. Maminamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay nagpapagaling sapagkat ang kagalingan ay para sa kanyang mga anak. Tayo po'y mga anak ng Diyos. Kaya kung naniniwala kang anak ka ng Diyos, tumanggap ka, maminamahal, ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, o ikaw po, maminamahal, ay nanampalataya sa ating mahal na Panginoon, ang kagalingan ay para sa mga anak ng Diyos. Sinabi ng banal na kasulatan na siyang nagpapatawad ng ating mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng lahat ng ating mga sakit. Sapagat kung paanong ama ay naawa sa kanyang mga anak, gayon din naawa ang Panginoon sa kanya na mga natatakot sa kanya. Sino ba namang ama, maminamahal, ang matitiis na makita niya ang kanyang mga anak ay naghihirap sa sakit? Kahit tayo, mga minamahal na mga makasalanan, ayaw natin nakikita ang ating mga anak na may mga taglay na karamdaman, naghihirap sa sakit. Kung maaari nga, tayo na ang kumuha ng kanyang sakit, maminamahal, dahil sa ating awa, sa ating mga anak. Ganon din po ang ating mahal na Panginoon. Sabi kung paanong ama ay naawa sa kanyang mga anak, gayon din naawa ang Panginoon sa kanilang mga natatakot sa Kanya. Ang ating mahal na Panginoon ay nagpapagaling sapagat ang kagalingan ay para sa kanyang mga anak. Minsan, maminamahal, naglilibot ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mayroong isang tao, maminamahal, na hindi po anak ng Diyos. Hindi pa anak ng Diyos, maminamahal. Sabi rito sa Marcos 7, talatang 27, maminamahal, humingi siya ng kagalingan sa kanyang anak na babae. Pero sabi ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi marapat kunin ang tinapay para sa mga anak at itapon sa aso. Pero sinabi ng babae, maminamahal na taga Syria, sabi niya, maminamahal, Panginoon, kahit ang aso sa ilalim ng dulang ay nagsisikain ng mga mumo sa mga anak. Kaya nalugod ang ating mahal na Panginoon, ito po ay pinagaling niya, maminamahal, yung kanyang anak. Basahin po natin itong Marcos 7, 27 hanggang 28. Dito po sa Marcos Kabanatay 7, talatay 27 hanggang 28. At sinabi niya sa kanya, pabayaan mo munang mga busog ang mga anak, sapagat hindi marapat na kunin ang tinapay ng mga anak at itapon sa mga aso. 28. Datapwat siya'y sumagot at sinabi sa kanya, Oo, Panginoon, kahit ang mga aso sa ilalim ng dulang ay nagsisikain ng mga mumo ng mga anak. Amen. Yan po, maminamahal. Dahil noon, nung hindi pa nababayubay ang ating mahal na Panginoon sa krus, maminamahal, ang mga tinuturing lang ng mga anak ng Diyos, yung mga Israelita. Yung mga Israelita, ito po ang mga tunay na anak ng Diyos, yung galing sa lipi ni Abraham. Pero mula ng ating pinakamamahal na Panginoon ay namatay sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal, at kung tayo sasampalataya sa sakripisyo ng ating mahal na Panginoon na kanyang inendog sa krus, sabi ng Biblia, mga minamahal, ang lahat ng mga sasampalataya ay anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At ang sabi rito, mga minamahal, lahat ng mga nabautismuhan sa pangalan ni Jesucristo ay ibinihis si Kristo. Ibinihis natin yung kanyang pangalan, yung kanyang kabanalan, yung kanyang kasakdalan. At ang sabi, wala na magiging Grego, wala na magiging Hudyo. Sabi, tayo po ay kabilang na sa lipi ni Abraham, mga minamahal, sapagkat sumampalataya tayo sa ating mahal na Panginoon Jesucristo. Kaya sa mga panahon ngayon natin, kung tayo sasampalataya, gaya ng sinabi ng John 1:12, ang sino mang tumanggap sa Kanya, ay binibigyan niya ng karapatan tawaging anak ng Diyos sa makatuwid ay ang sumampalataya sa kanyang banal na pangalan. Sa panahon natin ngayon, maminamahal, napakadali na pong maging anak ng Diyos. Hindi katulad noon, ang mga Israelita lamang, ang mga lipi lang ni Abraham. Lahat ng mga galing sa kanyang lipi, ito lang ang tinatawag na anak ng Diyos, the descendant of Abraham. Pero sa
Panahon natin ngayon, sabi ng Galatia 3, kung idagdag natin, talatang 26 hanggang 29, sabi rito, maminamahal, dahil sa pananampalataya natin kay Kristo, tayo ay naging anak ng Diyos. At wala nang lalaki, wala nang babae, wala nang Grego, wala nang Hudyo, tayong lahat ay pantay-pantay ng mga anak ng Diyos. At ang sabi ng Biblia, tayo'y kabilang na sa lipi ni Abraham. At kung tayo galing sa lipi ni Abraham, sabi ng Biblia, tagapagmana nga ng pangako ng Diyos. Basahin po natin ito, maminamahal, dagdag natin. Galatia 3:26 up to 29. Dito po sa Galatia, Kabanata 3, talatay 26 hanggang 29. Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sapagkat ang lahat ng nasa inyo ay binautismuhan kay Kristo ay binihis si Kristo. Walang magiging Hudyo o Griego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay isa kay Kristo Jesus. 29, at kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Amen. Kaya dito, maminamahal, ito po'y Syrian, yung babaeng Syrian. Sinabi ng ating malapang, hindi pa pwedeng ibigay ang pagkain sa mga aso. Hindi pa kasi sila anak ng Diyos nun. Pero dahil sa sinabi ng babae, maminamal na lugod din po ang ating malapang noon, kaya kahit hindi sila mga Israelita, pinagaling ng ating malapang noon ng kanya anak na babae na pinahirapan ng dyablo. Kaya sabi ng banal na kasulatan, ngayon maminamahal sa pamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo, kahit hindi tayo Hudyo, kahit hindi tayo kabilang sa lipi ni Abraham, dahil sa pananampalataya natin kay Kristo, tayo ay mga anak ng Diyos, tayo mga nabautismuhan kay Kristo Jesus. At ang sabi, wala nang mga Hudyo, wala nang mga Grego, wala nang lalaki, wala nang babae, wala nang alipin o malaya, lahat tayo iisa. Tayo po ay kabilang sa lipi ni Abraham, at kung tayo po, maminamal ay kabilang sa lipi ni Abraham, sabi tayo ay tagapagmana ng pangako ng Diyos, unang-una yung kagalingan at ang buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Yan pong pangalawang dahilan, bakit ang mahal na Panginoon ay nagpapagaling. At pangatlo, sabi ng Biblia, Jesus heals to bring glory to His Father. Kaya nagpapagaling ang ating mahal na Panginoon para maluwalhati ang Ama sa langit. Bilang tao, maminamahal ang ating mahal na Panginoong Kristo, siya anak ng Diyos. Pero, maminamahal bilang Diyos, maminamahal siya po mismo, mga minamahal ang ating mahal na Panginoong Diyos sa Espiritu. Maminamahal. Kaya sabi rito, nagpapagaling siya upang maluwalhati ang Ama sa langit. Basahin natin ang Mateo 15, talatang 30 hanggang 31, at sundan natin